Sa kwentong ito, susundan natin si Tito Nestor, isang manunulat na naglalakbay sa mga liblib na baryo para mangalap ng mga kwentong bayan. Pero sa isang baryo sa bundok, makakasalamuhan niya ang kakaibang takot na dulot ng isang mangkukulam. Habang ini-interview niya ang isang matanda, biglang nagbago ang tunog ng radyo sa plaza, nagiging mga boses na hindi maintindihan. At sa kanyang paglalakbay sa madilim na kagubatan, makakatagpo siya ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Isang malaking aso at isang matandang babae na tila may koneksyon sa isa't isa. May kilala akong manunulat na ang pangalan ay si Tito Nestor. Ang focus ng mga sinusulat niya ay tungkol sa mga alamat, kwentong bayan, at mga paniniwala ng mga tao sa probinsya. Para makapagsulat si Tito Nestor ng mga libro niya, ay bumababa talaga siya sa mga liblib na baryo para makapanayam yung mga matatanda na may alam sa mga kwentong bayan. Isa sa mga napuntahan ni Tito Nestor ay yung isang baryo sa bundok na may kakaibang paniniwala. Ayon sa mga residente doon ay may isang mangkukulam na naninirahan sa baryo nila. Nung marinig ni Tito Nestor yon, ay agad siyang nakipagkita sa isang matanda na may karanasan sa mangkukulam na yon. Ayon sa matanda ay marami na siyang nakasalamuhan na aswang, kapre, tikbalang, duwende at kung ano-ano pa. Pero yung mangkukulam daw na yon ang pinakakinatatakutan niya. Maraming beses na raw siyang sinubukan nitong patayin. Pero lagi siyang nakakaligtas dahil sa mga proteksyon na ginagawa niya. Nung naririnig ni Tito Nestor yung kwento ng matanda, ay kinikilabutan na raw siya. Pero dahil sa trabaho niya, ay tinatry niyang maging kalmado. Habang nag-uusap sila ng matanda ay may nangyari raw na kakaiba sa plaza ng baryo. May radyo doon na nakasabit sa poste at laging nakabukas para marinig ng mga tao yung balita. Biglang nagbago raw yung tunog ng radyo. Naging parang mga boses na hindi maintindihan. Nagtinginan daw yung mga tao sa plaza at nagtakip ng tenga. Naglakasan din yung volume ng radyo, tapos ay bigla itong namatay. Nagtaka si Tito Nestor kung anong nangyari. Pero yung matanda ay napamura at sinabing may ginagawang kalokohan na naman yung mangkukulam. Doon na kinutuban si Tito Nestor. Pakiramdam daw niya ay may nakatingin sa kanya pero hindi niya alam kung saan. Natapos yung interview niya sa matanda at nagpaalam na siya. Habang naglalakad siya sa plaza ay hindi mawala sa isip niya yung nangyari sa radyo. May kutob siya na may kinalaman sa kanya yung nangyari. Kaya nagdesisyon siya na magtanong-tanong sa mga residente. May nakausap siyang lalaki na nagngangalang Nardo. Sabi ni Nardo ay alam daw niya kung saan nakatira yung mangkukulam at pwede niya raw itong ituro kay Tito Nestor. Nagduda si Tito Nestor dahil baka pinaglalaroan lang siya ni Nardo. Pero dahil sa pagiging manunulat niya at dahil na rin sa curiosity ay pumayag siya. Sumakay sila sa motor ni Nardo at nagpunta sa isang madilim na kagubatan. Pagbaba nila ay tinuro ni Nardo yung isang direksyon at sinabing doon daw nakatira yung mangkukulam. Naglakad si Tito Nestor at paglingon niya ay wala na si Nardo. Iniwan na siya. Naglakad siya ng ilang oras, wala siyang nakikitang bahay o kahit anong palatandaan na may nakatira sa gubat na yon. Naisip niya na pinaglalaruan lang siya ni Nardo. Pero hindi na siya nag-alala dahil may dala naman siyang flashlight at kutsilyo. Kaya lang ay napansin niya na unti-unti nang dumidilim. Wala siyang dalang pagkain at tubig, kaya nagmadali siyang maglakad pabalik. Pero ilang oras na siyang naglalakad ay hindi niya makita yung daan palabas. Doon na siya kinabahan. Nawawala na siya. Nung tuluyan ng dumilim ay doon na siya nakaramdam ng takot. May mga naririnig siyang kaluskos at mga boses, pero hindi niya alam kung saan nanggagaling. Nagdasal na lang siya ng nagdasal habang naglalakad. Ilang oras pa siyang naglakad. Gutom na siya at uhaw na uhaw. Nanghihina na yung mga binti niya
kaya nagdesisyon siyang magpahinga muna. Nung nakaupo na siya sa isang puno ay may nakita siyang liwanag na gumagalaw. Tumayo siya at sinundan yung liwanag. Doon niya nakita yung isang matandang babae na nakasuot ng itim na damit at may dalang lampara. Nung makita niya yon, ay naisip niya na baka yun yung mangkukulam na tinutukoy ni Nardo. Sinundan niya yung matanda. Pero sobrang ingat niya na hindi siya maririnig. Pumasok yung matanda sa isang kubo at doon niya nalaman kung saan ito nakatira. Pero hindi pa rin siya lumapit. Nag-isip siya kung ano ang gagawin niya. May dala siyang kutsilyo pero hindi niya alam kung kaya ba niyang patayin yung matanda. Habang nag-iisip siya ay may narinig siyang kaluskos sa likod niya. Paglingon niya ay may nakita siyang malaking aso na naglalaway. Tumakbo siya papalayo at hindi na niya alam kung saan siya pupunta. Nung mapalingon siya ay nakita niya yung aso na tumatakbo sa direksyon niya. Nakita niya na nagbukas yung pinto ng kubo at lumabas yung matanda. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa mahulog siya sa isang hukay. Nung makabangon siya ay nakita niya yung aso na nakasilip sa hukay. Sinaksak niya ito gamit yung kutsilyo niya pero hindi ito umaray. Nagtaka siya pero sinaksak niya ulit. Doon niya nakita yung matanda na nakasilip din sa hukay. Sinaksak niya ulit yung aso. Pero yung matanda ang nasasaktan. Doon niya naisip na yung matanda at yung aso ay iisa. Kaya sinaksak niya ulit yung aso. Pero hindi pa rin ito nasasaktan. Doon niya naalala na may baon siyang luya sa bulsa. Kinuha niya yon at sinaksak sa ulo ng aso. Doon na ito napaatras. Tumakbo siya palabas ng hukay at nakita niya yung matanda na nagwawala sa loob ng kubo. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa makita niya yung daan palabas ng gubat. Doon na siya nakahinga ng maluwag. Umuwi siya sa bahay nila at hindi na siya bumalik pa sa baryo. Yung nangyari sa kanya ay nagdulot ng takot at paranoia sa kanya. Pakiramdam niya ay palaging may sumusunod sa kanya. Yung matanda na nakausap niya sa baryo ay natagpo ang patay sa bahay nito. Walang nakakaalam kung anong nangyari. Pero si Tito Nestor ay naniniwala na yung mangkukulam ang may kagagawa noon. Ang kwento ni Tito Nestor ay isang paalala na ang pag-usisa sa mga misteryo ay may kaakibat na panganib. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Can't wait to see you on the next upload. Tandaan sa dilim ng gabi, baka may mangkukulam na nakamasid.